Pinagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Spiritual SOS program. Ang programa na ito ay may layunin na tulungan ka. At ngayon nga ay dinala ka ng Diyos dito para makarinig ka ng kanyang salita. At kapag ikaw ay sumang-ayon gamit ang iyong pananampalataya, ay pwede itong bumago ng sitwasyon ng iyong buhay. At ngayon, ano nga ba ang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin ay kung ano ang nakasulat dito sa aklat ng Psalms 88. Basahin natin ngayon, verse 1. O Lord, God of my salvation, I have cried out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. For my soul is full of troubles, and my life draws near to the grave. I am counted with those who go down to the pit. I am like a man who has no strength. So dito ay binabasa natin ang patungkol kay Heman na humarap sa napakalaking problema at walang kahit sino ang gustong tumulong o makatulong sa kanyang problema. At dahil dito inisip niya na siya ay walang lakas, siya ay malapit ng mamatay dahil sa kanyang mga problema, at higit sa lahat ang kanyang kaluluwa ay punong-puno ng kaguluhan. Kaya ano ang ginagawa niya? Tumatawag siya sa Panginoon at naniniwala na siya ang makapagliligtas sa kanya. At ginagawa niya ito araw at gabi. Hindi siya tumitigil. Siya ay nagtsatsaga kahit na siya ay nasa oras o gitna ng mga kaguluhan na nararanasan niya, hindi niya inaalis ang kanyang pananampalataya sa Panginoon Diyos. At kaibigan, ito rin naman ang dapat mong tularan. Siguro ikaw ay yung tao na katulad ni Heman, na dahil sa mga malaking problema na meron ka, ngayon ay wala kang lakas. Iniisip mo na yan na ang katapusan mo at ikamamatay mo at ang iyong kaluluwa ay punong-puno ng kaguluhan. Kaibigan, kilalanin mo ang Panginoon na siyang magiging tagapagligtas ng iyong buhay dito sa lupa at magliligtas ng iyong kaluluwa sa lahat ng mga pagkabagabag nito. Kung gagawin mo kung anong ginawa ni Heman na sa umaga, sa gabi, araw-araw, ikaw ay magtsatsaga na laging manalangin sa Kanya, sumampalataya at magtiwala na meron siyang gagawin sa iyong mga kaso, nandiyan ang Diyos para ibigay resolbahan ang mga problema na nagbibigay sa iyo ng kalungkutan at kahirapan. Kaya nga ako bilang lingkod ng Diyos, gusto ko na ipanalangin ka at gusto ko na i-determine na ikaw ay makawala sa pangit na sitwasyon na meron ka ngayon at matanggap mo yung tulong na mula sa Panginoon Diyos. So ngayon, gusto ko na ipikit mo ang iyong mata at ipapanalangin kita ngayon. Aking Diyos, aking Ama, ipinapanalangin ko ang taong ito na ikaw ang inaasahan sa kanyang buhay. Iligtas mo siya, Panginoon. Iligtas mo siya sa kanyang mga problema, sa kampo ng kadiliman. Iligtas mo siya sa kapahamakan at kamatayan na nakaabang sa kanya. Talunin mo ang lahat ng kanyang mga kalaban at protektahan mo siya sa lahat ng trabaho ng kadiliman. O Panginoon Diyos, kung paanong nananalangin ako ngayon para sa taong ito, siya rin naman ay nananalangin para sa kanyang sarili. Pinapanalangin ang kanyang kalusugan, pinapanalangin ang mga problema sa kanyang pamilya, sa kanyang marriage, sa kanyang mga anak, mga problema na patong-patong sa kanyang financial life, ang mga utang na hindi niya alam kung paano niya mababayaran. Siguro meron dumating na bad news. Siguro aking Diyos, ang taong ito ay nasumpap. Ang buhay niya ay inabot ng napakaraming kamalasan at ngayon siya ay mahina. Ngayon, aking Diyos, siya ay nalulupaypay at wala ng pag-asa. O Panginoon, muli mo siyang palakasin at ibangon mo siya sa kanyang pagkakabagsak. At ako bilang lingkod ng Diyos ay aking inuunat ang aking kamay sa inyo.
Ngayon din, para sawayin ang lahat ng trabaho ng masama, lahat ng trabaho ng puwersa ng kadiliman, at sa pangalan ni Kristo Jesus, ay inuutusan ko ngayon na lumayas ang lahat ng trabaho ng masama na ito sa iyong buhay. At ngayon din ay prophesy na ang panalangin na ito ay sinasagot na ng Diyos. At ngayon din, bilang lingkod ay pinapasa ko sa iyo ngayon yung pagpapala ng kagalingan, yung pagpapala ng himala diyan sa iyong buhay. Tanggapin mo ngayon ang kasagutan sa iyong mga panalangin, makalabas ka sa mahirap na sitwasyon ng iyong buhay ngayon. Ngayon din, tanggapin mo ang faith, ang kasiguraduhan sa loob mo na dumating na ang pagliligtas, ang tulong ng Diyos sa iyong buhay at ikaw ay sinasagot na ngayon. Kaibigan, tanggapin mo ngayon ang proteksyon ng Diyos. Dahil tinuring mo ang Diyos na iyong tagapagligtas, mula ngayon siya ang mag-iingat sa iyo, siya ang mag-aalaga sa iyo, magpapala ng iyong buhay. At kung ikaw ay sumasang-ayon sa lingkod ng Diyos, ito ay sinang-ayunan na rin sa langit. Kaibigan, maging pinagpala ka ngayon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kaibigan, ikaw ay pinagpala na ng Panginoon Diyos. I encourage na hindi lamang sa panalangin na ito, mahinto ang iyong paghahanap sa tulong mula sa Panginoon Diyos. You can visit us sa Simbahang Universal. Dito sa region natin sa La Union ay mayroong 6 na simbahan. Sa Lawag City, sa Ilocos Norte, Vigan City, sa Ilocos Sur, dito sa San Fernando City, sa La Union, at meron din tayo sa Ordaneta City, Pangasinan, at sa Angeles City, Pampanga, at sa Cebu City. So, magpunta ka. Nandiyan yung mga addresses at nandiyan din ang mga schedule nila every Sunday. You are welcome na magpunta. At nandiyan din yung website natin sa addresses. Pwede mo malaman kung saan pa merong simbahang universal na pinakamalapit sa iyo. Ngayon, nandiyan yung helpline natin at pwede kang mag-message, tumawag, kausapin kami, at nandiyan kami para tulungan ka. Amen? By the way, this coming Sunday, imbitahan ko lahat kayo na mga kababaihan dahil ito yung pangatlong linggo para ipanalangin ang mga women in distress. So this coming Sunday, tayo ay mananalangin sa inyong mga kalungkutan, kahirapan, mga pagdurusa, and for sure, ikaw babae ay magiging malaya sa lahat ng iyong mga problema. Magpunta ka dahil papahiran ka rin natin ng banal na langis. And by faith, kapag tinanggap mo ito, ikaw ay magiging masaya na sa buhay na ito. Even, pwede mong matanggap ang kaligtasan ng Diyos. Pwede mong matanggap ang Espiritu Santo na mula sa kaharian ng langit. Kaya, magpunta ka. Wag mong mamimiss ang ating mga Sunday services. Yes, meron din tayong mga weekday services. Katulad ngayong araw ng Wednesday at Friday. But ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating Sunday service. So, ini-invite kita, ang iyong pamilya, kaibigan, kakilala, ang iyong mga, pwede ka mag-invite ng ibang mga kababaihan na pwede mong makasama this coming Sunday. Dahil ito ay magiging pagpapala para sa inyo. Amen? So, ngayon, gusto ko na panoorin ninyo itong malakas na testimony na ito at panoorin ninyo si Pastor na mag-i-invite sa inyo sa kanyang simbahang universal kung saan siyang branch naroon. Amen? Pakiusap, panoorin ninyong lahat at paalam sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Ako po ay si Jocelyn Saladino ng UCKG La Union. Bago ako dumating sa Simbahang Universal, ako po ay nagsasuffer ng depression. Ito ay simula pa po nung bata ako. Nandun yung emptiness, yung kakulangan, yung void sa loob ko na kahit na bata ako, nandun ako sa isang party or kasiyahan sa pamilya, nandun pa rin yung kalungkutan. At ito ay dinala ko hanggang sa naging adult ako. Dahil sa kalungkutan na to, hinanap ko ito sa mga kaibigan, sa karelasyon.
At natuto ako ritong uminom, magsigarilyo, pumunta sa mga party, para lang maging masaya. Kaya lang at the end of the day, pag umuwi na ako, nandun pa rin yung kalungkutan. To the point na naging depressed na ako, nagkaroon ako ng insomnia, hanggang sa dumating ako sa Simbang Universal. Dito sa Simbang Universal, sinasabi ng mga lingkod na ang tunay na makakapagpalaya sa ganitong problema ay yung matanggap yung banal na espiritu. At in-apply ko yun. Lagi akong umaattend ng Sunday, Wednesday, Friday, hanggang sa dumating yung point na dahil sa depression ko, nag-attempt na ako mag-suicide. Gusto ko na talagang tumakbo sa kalsada para mamatay na lang. Pero hindi ko yung ginawa kasi natakot ako at nalala ko yung sinasabi ng isang lingkod sa simbahan. Kaya ang ginawa ko ay binuhos ko yung sarili ko, binigay ko sa Diyos, sinabi ko lahat yung nararamdaman ko, at pinagkatiwala ko sa Diyos yung buhay ko. At doon ko natanggap yung banal na espiritu, nagkaroon ako ng encounter sa Kanya. Since then, yung emptiness na yon napunan na, naging masaya na ako, di ko na kailangan ng kaibigan, di ko na kailangan ng mga barkada. Kahit mag-isa ako, masaya ako. At kahit na marami kong problema, nandun yung kagalakan sa loob ko na kasama ko yung Diyos. Ngayon ay isa na rin ako naglilingkod sa simbahan. At gusto ko itong ipasa sa mga tao rin na may ganitong problema, may depression. Gusto ko silang matulungan din na lumaya rin sa matagal kong pagkakakulong sa sakit na to. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo na nanonood ng programang ito. Ako si Pastor Jerome ng Simbahang Universal dito sa Pampanga. Ang Simbahang Universal ay isang lugar na handang tulungan ka. Oo, tama ang pagkarinig mo. Handang tulungan ka sa lahat ng mga problema mo. Pero ang tulong na ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na matutunan mo paano labanan ang lahat ng mga problema mo. Ikaw marahil ay sumuko na, ikaw marahil ay nawalan na ng pag-asa, na ang buhay mo ay magbabago, na ang problema ay masusolusyonan pa. Bakit hindi mo subukan na dumalo sa aming panalangin? Meron kaming gawain araw-araw. Lunes hanggang Biyernes, ang oras ng panalangin ay alas 8 ng umaga, alas 10, alas 3 ng hapon, alas 6 at alas 7:30 ng gabi. Meron namang araw ng linggo at ganoon din ang oras. Alas 8 ng umaga, alas 10 ang ating men's service, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ang lokasyon ng ating simbahan ay madali lang na matagpuan. Ito ay sa taas lang ng First Options, sa may Miranda Extension, San Nicolas, Angeles City, Pampanga. Ito ay sa tapat ng Lawrence School at sa tabi ng PS Bank. So kaibigan, kung iniisip mo na ang buhay mo ay wala ng pagbabago, bakit hindi mo subukan na dumalo sa panalangin na ito? Kami dito sa Simbahang Universal ay handa na tulungan ka. Kaya kayo ay imbitado at naniniwala ako ang buhay mo ay magbabago. Pagpalain ka ng Diyos sa pangalan ni Jesus.